I am a broadcast journalist at Signal TV and TV5. And later, pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba sa ng dalawa. But before that, gusto ko lang muna i-share yung journey ko sa FEU. Tulad din ng sinabi kanina, I graduated na ang degree ko ay Bachelor of Arts in Communication. I don't know if may changes ngayon sa mga degrees ngayon under communication, but that was my degree back in nag-start ako in 2014 and I graduated in 2018. So during my stay in FEU, I was first member of FEU Film Society. Yun yung una kong org. I stayed there for a year or barely a year. So I met a lot of film enthusiasts during my stay at FEU Film Society. But then I figured na gusto ko kasi talagang magsulat. And so I tried na mag-apply sa FEU Advocate. And nung una kong try, hindi ako nakapasok. Pero second try, pinalad na ako. And I became a feature writer of the FEU Advocate. And I stayed there until I graduated. So barely. So siguro mga 3 years nandun ako sa Advo. It was a great journey in FEU. Madami akong natutunan and sobrang na-develop yung mga skills na gusto kong ma-develop sa sarili ko. And dati talaga gusto ko talagang maging media practitioner. I just didn't know what specifically I wanted to do dahil marami akong gustong i-try out. I want to try out photography, I want to try out film. But then feeling ko ang pinaka-fit talaga sa akin ay yung writing. So ang pinaka-dinevelop ko ay yung aking pagsusulat through the FEU Advocate. So kung meron man ditong gustong ma-develop din yung kanilang pagsusulat, I hope na i-consider nyong mag-try out sa FEU Advocate. Ang internship ko naman, I was an editorial intern sa Rappler. I got into the Move PH section, which is their advocacy section. So I was tasked to write news stories for Move PH and may mga konting kino-cover kaming mga minor stories kahit intern pa lang kami. And doon ako unang na-publish actually for sort of a news organization talaga na outside FEU. Tapos bukod doon, I helped organize events and conferences for Raptor. So I stayed there for about 3 months para i-cover yung internship period ko noon, summer internship period. So yeah, let's move on to me being a news producer sa One News. I started here actually siguro a month before I graduated. So around the time medyo finals pa, pero doon dumating kasi yung opportunity and I didn't want to miss the opportunity. So ayun, I was blessed kasi ang aking thesis advisor was si Sir Romel Rio. If you guys are familiar with him or if naging prof niyo rin siya, he was an associate producer at the time sa One News and producer na siya na matagal na sa News 5. Yung One News kasi nilaunch siya noong 2018 lang. So relatively, it's a new channel. It was formerly Bloomberg TV Philippines. Pero nung natapos yung prangkisa ng Bloomberg TV Philippines, yung natapos yung partnership niya with the MVP Group, ay in-establish yung One News as the news organization of Signal TV. So One News is a 24-hour pay TV channel. So it's exclusively aired on Signal TV. Para siyang, kung iisipin natin ay yung ANC ng ABS-CBN. So if ABS-CBN has its free TV, which is ABS-CBN before, yung ANC nila before then is na under naman ng Sky Cable. So sa amin, ang version namin ng Signal TV and under Signal TV ang One News. Ang free TV version namin ay yung TV5, which is generally in Tagalog dahil mas masa ang market ng TV5, and Signal TV naman ay it's an English channel, so iba rin yung market na tinatarget ng One News doon. So isa pang background sa One News, it's a combination of
news networks, the Philippine Star, Business World, News 5, and Bloomberg TV Philippines. So it's sort of like a synergy of these news organizations which are under the MVP group. The shows that I handled, ang unang-unang show ko actually was Rush Hour, pero hindi na siya, non-existent na siya ngayon, binago na siya. Tapos nagkaroon ako ng isang show na tinatawag na Business World Live. So this is the TV version of the Business World newspaper. And I have one newsroom, which is the Tanghali news program of TV5, of One News. And then I have One News Now, which is alerts, yung mga early news bits lang na maiikli. And the Big Story, which is the prime time sa gabi na newscast ng One News. So, and nung last year lang actually, nag-start ako as an executive producer at 1PH. 1PH naman is the teleradio channel of the One Network. So, it's also available on Signal TV. And dito, pinapalabas yung mga programs na merong kaakibat na pwede siyang i-ere sa radyo. So, mas Tagalog ang 1PH. Ito yung Tagalog namin na teleradyo. And ang mga format ng mga news dito ay usually news and commentary. So, nakakapag-comment yung mga anchors ng mga news stories ng 1PH. So yeah, madami rin silang magazine shows and one of them is Ching Positive. And nilipat sa akin yung pagiging executive producer. Matagal nang Ching Positive actually, pero ngayong lumipat sila sa 1PH kasi before they're exclusively under Radio 5. Kung napapakinggan nyo sila sa News FM ng Radio 5. But now, na nilipat siya sa 1PH, they still air sa Radio 5 pero meron na silang TV component. So they needed producer for that. So I became executive producer under 1PH and I'm in charge of producing stories and creating content for that program. Okay. So sa news program ako nag-start nung nag-start ako sa One News. Actually medyo nanibago ako sa part na yon kasi ang training ko talaga sa Advo ay features writing. So ang pinaka-experience ko lang talaga sa news writing is within the classroom under Mambaro actually yung aking journalism before. And well, malaking tulong for me is yung nagbabasa din talaga ako ng mahilig ako magbasa ng mga news stories. So medyo mas gamay ko na kung paano ko susulat or i-lead in yung mga storya ko sa pagbabalita. Very straightforward ang pagsusulat sa news. Yung kailangan mo talagang i-distansya yung sarili mo kumbaga sa kung ano yung sinusulat mo. So, doon ako unang nanibago dahil nga pag feature writing, sobrang expressive and medyo mabulaklak na salita. Pero pagdating sa news, kailangan, lalo na sa broadcast, dahil yun din yung difference between print and broadcast, magkaiba sila ng style of writing and broadcast tends to be medyo mas maikli, medyo mas bite-size and encourage talaga sa amin to make it sound more conversational as if may kausap ka lang talaga and kinikwento mo lang talaga sa kanila yung balita. But of course, it has to be straightforward. Wala masyadong paligoy-ligoy. And sa broadcast, hindi kailangan na sobrang haba. Hindi kailangan na sobrang lahat ng context isasalpak mo sa isang storya. So, you really have to know kung ano yung mga i-include mo kasi may mga scripts that require only 30 seconds para mabasa. So, may requirement kami kunwari na 30 seconds reading time lang for this particular kind of script. So, meron ganong klaseng may mga ganon na mga rules na stricto sa pag-i-implement when it comes to news. And then meron ding may mga scripts that require na medyo mas mahaba and mas in-depth and gawa ito usually ng mga reporter. And so medyo iba talaga yung format, yung pagsasalpak mo ng balita, yung paghihimay mo ng balita. And sa broadcast, mapapansin nyo na kung sa print, minsan nagpapahabaan or minsan ilagay mo lahat ng relevant na pwedeng ilagay mong konteksto. Pagdating sa broadcast, minsan
kahit sobrang feeling mo importante lahat ng pinasok mo sa script mo, kapag pinasa mo yan sa executive producer, malaking bagay yung time, malaking bagay yung kung gaano kahaba or gaano katagal binabasa yung storya mo. Dahil bilang lang din yung airtime ninyo eh. So for example, ganito lang kahaba yung newscast mo, it's an hour. Kailangan magkasya doon yung lahat ng relevant na balita na isasalpak nyo sa isang oras. So bibigyan nyo lahat yun ng atensyon, pero hindi pwedeng sobrang mag-exceed dun sa needed amount of time. So yun yung isa sa pinaka nahirapan ako mag-adjust sa ganong klaseng sistema. Pero eventually natutunan ko rin siya, and once you get the hang of it naman, ay magiging smooth na rin yung pagsusulat mo ng kahit anong balita na iharap sa'yo. Pagdating naman sa mga commentary shows, mas madali siya sa end ng isang producer dahil ang binibigyan mo ng control dito ay yung mga anchors mo, because you let your anchors comment on the news bit. So pero importante rin talaga na as a producer, marunong ka magdisiplina ng anchor. Hindi ibig sabihin na papagalitan mo sila, but at least marunong kang kumausap and vibes kayo ng anchor mo para alam niya kung ano yung limits ng sasabihin niya, and na-advise mo siya sa kung hanggang saan lang yung pwede niyang sabihin, and kung kailangan nang i-cut yung interview ay madali niyang magagawa yon dahil you parang you respect each other's point of view. So kung kunwari hanggang dito lang yung tanong natin or ito lang yung pwede nating sabihin, dapat naiintindihan nyo ng anchor and nai-impart mo yun sa kanya as a producer. So that's commentary. But when it comes to magazine shows, sa Chink Positive kasi it's a different kind of creative process. So dito na ulit dito na lumalabas yung mas feature side ng aking skill set, dahil yun, dito nagfi-feature kami ng mga, in the case of Chink Positive, mga iponaryo, kung tawagin yung mga, it's more of parang financial education for normal Filipinos na hindi siya katulad ng business world, it's more of about the economy, about the markets. Pero sa Chink Positive, it's more masa, it's more of how it's more about personal finance. So yung mga kung paano nagtitipid ang mga tao, kung ganito lang yung sweldo mo, paano mo mababudget yon. So ganun siya. Madali siyang kasi magbibigay ka ng mga tips, tapos magko-collaborate kayo ng anchor mo. In my case, it was Searching Key. Si Searching Kitan, nagko-collaborate kami on ideas, kung anong isusulat namin per segment, sino yung mga i-feature namin na guests. So actually mas parang para sa akin hindi kasing bigat ng news ang pagsusulat ng magazine, dahil ng magazine format, dahil ayun nga, for me yun yung mas magaan and mas madali siyang isulat, but very free flowing, and parang talaga, dahil Tagalog din, I think malaking factor yung language, dahil Tagalog program ang Chink Positive, parang kausap mo lang din talaga yung mga viewers mo, and kayo ng anchor mo, nagko-collaborate kayo more on ideas kung paano mapapaganda yung show. And kasi yung news very straightforward nga in all aspects yon, pati yung creative aspects niya very straightforward pa rin. Pero pagdating sa Chink Positive or sa any magazine shows, mas open siya to more creative ideas na outside of the bubble na parang sa news. So, ayun, no? So usually kasi ang kapag meron akong nami-meet na producer, usually nag-start sila before as production assistant o kaya researcher, tapos pupunta sa writer, tapos later on kung current affairs, either production assistant tapos researcher, tapos aangat into siguro may segment producer, tapos later on associate, and then executive producer. Mas advisable ba sa students na
gawin yung kung ano man yung pinagdaanan mo, or pwede ba silang dumiretso agad, no, doon sa station and apply for either a PA, a researcher, or kung ano man? Yeah. Okay. For me, it helps talaga na meron kang at least or experience kahit man lang sa organization within your campus, kasi sobrang madami kang matututunan doon that is beyond the four corners of your classroom eh. Pero like I would advise you na mag join ng mga organizations na ito kasi makakatulong talaga siya. Pero even without that experience, I think kaya pa rin. Madami kang matututunan within the job. Yung education natin can only take us so far, and meron tayong baon of course ng mga natutunan natin from our classes, pero I must admit that a huge part of my job right now ay natutunan ko lang rin nung pumasok ako sa organization, sa news organization nung ako ay nasa One News na. And sobrang laking adjustment talaga nun. Hindi iyon dahil kulang na ang tinuturo sa FEU, but it's because iba-iba talaga ang sistema depende sa kung saan ka pumasok na kumpanya. So yun yung pinaka-challenge doon. And if you are parang, and yung mga natutunan mo, you have to keep those in mind kasi it will really help you pagdating mo sa industriya. In my case kasi, hindi ako dumaan sa researcher or PA. Marami rin akong friends sa media, sa industriya na nagsimula as researcher, nagsimula as PA. Pero I could say na medyo parang swinerte lang din ako dahil at the time, bago pa ang One News, and ang parang principle niya is gusto niya maging medyo mas youthful ang pagsusulat ng balita. And gusto nilang mag-hire parang nag-mass hire sila ng maraming fresh graduates dahil gusto nila na trainable pa. May sinabi sa akin before na merong impression na mahirap kapag kumuha ka ng producer na veterano na or marami ng experience dahil hindi mo sa kanila dahil may iba na silang vision or may iba na silang gusto sa pagpapatakbo ng isang newscast, for example. And gusto nila yung natitrain pa nila. So in my case, sobrang pinalad ako na meron akong mga executive producer na willing akong i-train, and sobrang naging, yun lang yung downside siguro is maraming training na kailangan mo talagang tutukan. Pero I think it's part of my learning curve, and kailangan mo lang din talagang humanap ng isang work environment na ma-foster talaga yung mga skills mo. So yeah, I would recommend na mag-join kayo ng mga organization. It doesn't matter kung mag-join kayo sa publication katulad ng ginawa ko. I think makakatulong, for example, kung gusto niyo maging production associate, kasi production associate is less sila sa pagsusulat or pagpo-produce ng content. They're more of assisting producers sa kung ano yung mga gagamitin or yung mga kailangan para sa newscast, and pag aayos ng newscast, yung pag-coordinate with different parts of the production. So for example, speaking with the editors, speaking with the directors. So yun yung mga trabaho ng production associate, at least sa amin sa News 5. So for me, kung production associate, maybe kunwari mag-join kayo ng isang org where you can try to manage people, kasi matututo kayo ng real people skills na sobrang importante sa pagiging PA. Also, kung gusto ninyong nandun kayo sa may technical side, gusto niyo maging cameraman, for example, or gusto niyo maging editor, then maybe you could try joining yun nga, parang film society na nag-edit kayo doon ng mga films. These are all good learning experiences. And syempre kung fresh grad kayo, kapag in-interview kayo, syempre parang
pwede nyo sabihin na kahit wala akong experience, meron Nagawa mo na akong siya. experience within the campus, and it's something na I think employers will believe naman na meron kayong at least something na may baon kayo kahit mag-hire sila ng fresh grad. So, yung maganda na yung starting point nyo from there, and konti na lang yung magiging training nyo within the company. Karamihan kasi ng students, ang gusto, entertainment. Kaya rin naman ako rin, parang pag nagtuturo ako, ang hirap i-explain sa student na news programs or news and current affairs yung ginawa ko sa TV5. Tapos hindi naman sila familiar dito. So kailangan ipakita mo yung itsura ng program, pakita mo yung script na ginawa mo para at least makaka-relate sila kapag nagdi-discuss. Ito, what led you to decide na dito ka sa hindi I believe hindi naman ito yung usual na gusto or pinapanood ng ka-generation mo, 'di ba? Yung iba talagang papasok sila sa soap opera, ganun, entertainment sa production. 'Yon. And paano ka tumagal diyan sa ganyan na programa? Apo. So sa case ko kasi nung college din ako, syempre I'm trying out things. Gusto ko rin talaga mag-entertainment. Actually gusto ko rin mag-film, gusto ko rin mag-try mag-soap opera. And nakakatuwa siya kasi yung creative process talaga malalabas mo talaga dun Tsaka mahilig din talaga ako magsulat before ng mga fiction, kahit sa script writing. Yun yung mga gusto kong i-develop nung college ako. Pero nagkaroon ako ng awakening dahil nung nag-start ako ng third year, I became an activist nung third year ako, and naging mas caught up ako sa balita. Nung nag-start ako sa Rappler, makikita mo talaga i-immerse ka nila sa kung ano yung mga minor stories lang naman kasi intern lang naman ako. So parang pinapunta ako nun sa isang rally, tapos magsulat ka about kung ano nangyayari doon, mag-interview ka ng mga tao. And nakakatuwa kasi ito yung mga storya ng mga totoong tao na nakikita mo sa araw-araw, and you get to hear their stories and you get to share these stories on a national level. And that's what I found exciting about news. Dahil feature nga ako noon sa FEU Advocate, pero parang nainggit din ako sa mga news people kasi every time na may bagong nangyayari, nandun sila. Tapos parang I just found that very interesting. Tapos parang nakaka-excite siya for me, parang na parang you're really there to witness what's happening, to write about it. And nung naging producer ako, I felt like nung una, it took a while bago ako makapag-establish ng sort of like a routine and a system, kahit sa sarili ko lang, personal system ko sa pagsusulat, ganyan. Pero I came to realize, kaya ako nagtagal ngayon, kasi even if, kunwari sabihin natin na may mga trabaho na very routine yung ginagawa, pagdating kasi sa news, it's different news every day Iba-iba yung mga sinusulat mo araw-araw, and it feels like maraming nangyayari sa paligid mo na kapag kunwari may nangyaring bagyo, you feel like you are doing something na bukod sa para sa sarili mo dahil kailangan mong magtrabaho, you're also kind of serving the community kasi you're bringing information closer to them. So kunwari may bagyo, may motivation ka na lumabas ng bahay at magtrabaho dahil kailangan ng biglaang producer, biglaang writer. Kasi I think you also need to have that passion to serve. So parang simula nung nagkaroon ako ng enlightenment, or parang naisip ko na this is how I want to serve the nation. Doon ako nag-start nung nagkaroon ako ng parang ganung purpose, naging mas passionate ako sa work ko, and I strive para mag-improve, kumbaga, dahil
I know na marami pa rin akong kailangang i-improve kahit sa aking writing. And it's just, pag nasa balita ka, everyday, you get to witness it na parang naaabot mo siya. Kahit wala ka sa field, dahil ang mga producers nasa newsroom lang naman kami, and reporters report to us. So, kahit wala ka sa field, it still feels fulfilling at the end of the day. So I think kahit siguro in the future, I'm still open to working sa like more creative aspects of production, or maybe sa ibang programa katulad ibang program formats katulad ng soap opera, or siguro mga talk shows, mga ganon. Pero sa ngayon, mas natutuwa pa rin ako sa daloy ng pagbabalita, kasi ayun nga, every day it's like a new day, parang may mga update sa mga balita na ilang buwan mo nang sinusulat, ilang buwan mo nang sinusubaybayan, and it's just exciting para sa akin. Hindi all bed of roses yung trabaho. So paano yung mga ganun na mga problema na of course yung ordinary citizen pwede na skip yon, pero ako or tayo bilang news producer required tayo na gawin yun kahit masakit sa ulo or masama siya sa ating mental health or in this case paano naman kapag dumadami yung mga misinformation and disinformation at nare-red tag yung mga journalists. How do you deal with those challenges, problems? Yeah, isa nga talaga 'yon sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap ngayon ng mga journalists. So I think pag journalist ka, it's a collective struggle lalo na ngayong, for example, nung huli, 2 years ago when ABS-CBN was shut down, hindi yun parang nagre-rejoice kami dahil kalaban na network. Hindi ganun Pagdating kapag journalists kayo, when you're in the same industry, it feels like you're still family, and you're still, parang kung ano yung nagiging struggles nila, there's still a fear na pwedeng mangyari rin yun sa inyo. So, every chance we get, we try to combat fake news kapag may mga relevant stories na we try to debunk them. Yung capacity mo as a news producer, you really have to reach out to more people, more experts na alam mong papakinggan ng mga tao, and you have to make your story, it all falls into yung kung paano mo i-communicate sa mga tao, and you just have to be more persistent sa pagsusulat, dahil nakakapagod siya, pero you should not stop trying to debunk yung mga misinformation na kumakalat. So ngayon, I think minsan guilty rin ang News 5, for example, makikita mo sa mga comment section, madaming kumakalat na mga misinformation, and hindi rin naman natin gusto na yung mga hindi natin gustong marinig ay i-delete natin yung mga comment na yon, dahil that's also an issue of suppressing yung freedom of speech ng mga tao. Pero iba rin kasi yung freedom of speech sa pagpapakalat talaga ng misinformation So it's a matter of really informing people na hindi totoo ito, or yung mga, kunwari may lumalabas dati ng mga quote cards ng TV5 na ginagamit ng mga troll farms, tapos iibahin nila yung quote na sinabi, tapos naniniwala yung mga tao doon. So I think sa part namin, I honestly believe that we have to double down our efforts para makombat yung fake news. And kapag may nakita kaming mga ganito, responsibility namin as legitimate news organizations to question them as well. So ayun, I think that we're doing something, pero maybe in our case we do need to improve, dahil
And hindi lang News 5, I think all news organizations have to improve and have to double down their efforts in reaching out to more people, informing more people, tsaka like inviting more experts na alam mong papakinggan din talaga ng mga tao. So that's the best that we can do as media practitioners. I also deal with yung mga online harassments, for example. Usually hindi kami yung sumasalo noon. Usually it's the people na humaharap sa camera, so yung mga reporters namin, no matter how much they try na maging mukhang walang pinapanigan, merong masasabi ang mga tao, yung mga bias, bayaran, ganyan. Sobrang hindi din paano ko ba i-explain? Hindi siya nakakatulong sa aming trabaho kapag pinakinggan pa namin yung mga ganong komento. So we just have to make sure na kami sa sarili namin tama yung nilalabas naming balita. And kapag may nakita kaming disinformation, we try to debunk them by producing more stories, and we keep the story going, and we question yung mga kunwari may isang story, may mga tao rin na nagsasabi na wag na bigyan ng airtime tong taong to, ganyan, na nagpapakalat kunwari ng fake news, someone from the government na ganito yung sinasabing statement. And ang stand ko dyan, or at least ang stand ng ilan sa aming mga journalists sa News 5, is that we have to question these authorities. We're not giving them a platform for the sake of giving them a platform. It's because we want to question kung bakit nila ito nasabi, and hindi mo china-challenge kung ano yung sinabi nila . Kailangan marinig din ng mga tao kung dahil dun lalabas kung saan sila nanggagaling, kasi mahuhuli mo yun kapag pag in-interview mo sila, or pagdating sa live interviews, dun mo ma-challenge kung ano yung views nila . Kasi if you leave it untouched, may kita pa rin, lalawak lang at lalawak yung reach nila, and nasa Facebook naman yun. So you have no control over their Facebook or sa social media. Wala ka ng control sa social media nila . At least then, you get to question kung bakit nila yun sinabi, or bakit nila yun naisip. Bakit ganun yung kanilang views. So yeah, I think we play a crucial role there, but also may role din ng academe in promoting media literacy among audiences. Sa case po namin is pagla-live gist. So yun nakikita po natin na lower thirds po ang tawag namin, yung graphic sa ilalim ng balita. Nila-live, kapag nagla-live kunwari si Duterte ng 1 oras, may magmamano pong producer doon, tapos limited lang din po yung characters na pwede doon. So yun po yung version namin of live tweeting. Live tweeting kasi usually is done by social media people. So hiwalay po yung social media team sa amin kasi kami yung sa broadcast. Sa amin po yun yung version namin noon. Kailangan siyang magkasya doon sa maliit na okay. Sa ilalim. Oo, So, kasi nung napakinggan ko yung talk ni Robbie Alampay ng One News, kasama ni Gretchen ko, sabi niya, yung isang Chinese ba yon na inimbestigahan sa Senado, dahil hindi siya marunong magtagalog, tinuruan na lang siya ng lawyers ng language na kakasya sa number of characters ng Twitter. Kasi yung alam ng lawyers na yung mga nagko-cover sa Senate, yung kung ano lang magkakasya doon sa tweet. I would just like to ask, how was the employment process like? Was it hard po to land your first job? Okay, ako, I kino-consider ko yung sarili ko na I was very blessed talaga, kasi nung nag-open ng position sa One News, dahil nagsa-start nga yung program, naghahanap sila ng mga fresh grad, or at least mga graduating students, kasi during that time dry run pa lang ng One News. So we would be employed, babayaran kami for the dry run, pero hindi pa kami umi-ere talaga, hindi pa nilo-launch yung channel. So at the time, finals week ko, nagbe-prepare pa lang ako ng
para sa defense kasi yon, tas graduating, ganyan. So, ayun, like I mentioned before, ang thesis advisor ko na naman si Sir Romel. So it was a mixture of luck din. May mix din siya ng medyo swinerte lang din ako dahil ako yung lead writer ng thesis namin noon, and he knows na meron akong potential for writing nung time na yon. So ako yung tinanong niya ako if I will be willing na magpa-interview. So interview lang naman, hindi naman like binigay sa akin on a silver platter yung job. I don't think it was just me. Meron din kaming ibang kabatch na binigyan niya ng chance na parang kung gusto niya mag-interview, punta kayo sa TV5, ganto. So I think, pero nung time na yon ako lang yung pumunta kasi yung iba atang hindi pa ata sila ready mag-work dahil nga finals week pa namin, hindi pa rin kami graduate nun. So ako kasi gusto ko talaga na meron akong work pagka-graduate ko pa lang. Like hindi ko plano nun na tumambay muna or magpahinga. Although okay lang naman yun, pero hindi ko siya gustong gawin. So gusto ko talaga na kumikita na agad ako right after graduation. So I gave it a try. So medyo nahirapan nga ako doon kasi pinagsasabay ko yung pag-aaral ko, yung finals na medyo crucial pa naman, pati yung thesis, final stages ng thesis ko with learning the ropes sa One News. Pero okay naman, pumasok siya sa schedule ko. Tapos dun sa interview process ko, employment process. Yung interview process ko was in-interview ako ng executive producer ko at the time, si Skip Makadagdag, one of our program managers, and then andun din si Sir Romel dahil siya yung associate producer ng show, so parang panel interview siya, ganyan. Tapos may exam din ako. Yung exam, it's meant to test kung gaano kaka-updated sa balita. Hindi siya, medyo nakakatakot siyang pakinggan, pero hindi pala. Pag nandun ka na, pagkaharap mo na siya, parang recall mo rin naman yung mga personalities na hinahanap dun sa hindi ko rin nasagot lahat. So I don't think naging sobrang strict sila dun sa exam. I didn't know what my score was, pero I got in, so I think okay naman. Meron din dong part na writing. So dahil broadcast writing din to, and sobrang dahil broadcast writing din to, hindi pa ako sure kung ano yung hinahanap nilang style of writing, pero I just went with my gut. Tapos may binigay sila sa akin parang advisory na mula sa Palas, mula sa Malacanang. Tapos raw advisory yon, tapos i-convert mo siya to a news script. So hindi mo pwedeng gayahin kung paano sinulat ng Malacanang. Hindi mo pwedeng i-echo lang kung ano yung sinabi nila. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan i-recreate mo siya into a news script na alam mo kung ano yung iuuna mo dun sa sinulat nila. Kasi syempre isusulat nila yun in such a way na mabango para sa Malacanang, for example. So parang para sa balita, kailangan makuha mo talaga yung chunk ng balita, tapos yun yung iuuna mo dun sa So parang may patibong siya kasi ang pagkakasulat ng Malacanang noon dun sa advisory nila was nagsalita si Duterte sa isang press conference, ganyan. Tapos parang usually kung bago ka tapos gusto mo lang isulat as is yon, parang i-rephrase mo na rin yun kasi akala mo yun na yung balita. Nagsalita siya sa ganito, parang nga no, mukhang kabali-balita yon, ganyan. Pero I went with my gut na hindi ito yon. Tapos naghanap ako ng ibang pwedeng relevant within the body of that. Tapos yon. Later on, inadmit din sa akin nila Sir Romel. Si Sir Romel ata yung gumawa ng exam na patibong nga siya na story. Tapos parang I passed the test dahil hindi ako nag-fall into that. So parang yon. These are things na matututunan mo naman din sa classroom talaga. So if you're just mindful of these things, I think you're gonna be okay. Tapos, yeah, that's how I landed my first job, which is also my current job. Parang ang time na yun, iba lang yung first show ko, iba na yung mga shows ko ngayon, pero it's still within the channel. Paano po kaya yung magandang training sa news writing and journalism? Kasi sa compu talaga ay hindi po in-depth ang ang journalism practice, and pati din po sa sa mga
paggawa-gawa po ng essays sa iba't ibang subjects, sobrang magkaiba po sila ng format, and yung palagi namin ginagawa ay essay at mag-adhere doon sa sa iisang standard kung paano talaga magsulat. So nawawala po sa isip namin kung paano ba yung tamang style ng news writing, even yung editorial and column writing. Ganun po. Oo, mas kasi to, no? Concern ng communication students na hindi nakafocus lang sa journalism. No? So, paano nga yun? Aryan. Actually, isa yun sa mga parang problems natin dahil communication tayo. So, lahat ito na-experience natin pero wala tayong major. Dati rin gusto ko din sana may major ako, or like may major ako in journalism, or may major ako in broadcasting. So that's the reason why actually na pinili ko na mag-advocate, kasi doon talaga gusto ko talaga sana matrain ako. And actually yun, matitrain ka din talaga doon. Pero bukod doon sa training ng org, I think maganda rin na mag-join tayo ng mga workshops. And yung bukod doon, may mga online courses, mga katulad ng Udemy, parang on writing. Kasi when it comes to style of writing, what I came to realize is it depends talaga sa identity ng kung saan, ng organization mo eh. So, sa amin, for example, sa One News, ang identity namin, we're an English-speaking news channel. So, parang English lang talaga. Tapos meron kaming kanya-kanyang may style guide kami na sinusundan. Ganun din sa Bloomberg, may style guide ang Bloomberg. So it really depends kung saang organization ka sasali. Iba rin yung style ng advocate, kahit yung mga campus journalists natin may sariling style na sinusundan yung mga yan. So it's a matter of really adapting to that style, and yung pagsusulat kasi mapapractice mo siya within the classroom, or pwede mo rin siyang i-practice kapag, like, if you want to join an organization, kahit hindi within the campus, actually, pwede kang, you can write your own vlog, or you can, attend workshops, attend seminars. That way, hindi ka nakukulong sa kung ano lang yung natuturo sa within the classroom, and mas na-master mo yung skill mo na yon. And also, I learned na writing kasi is everywhere eh. At least sa akin, writing is everywhere. So parang kung you just make the most of your other classes. So for example, ako parang nabitin ako sa Journ ko kasi hanggang Journ 3 lang, parang ganun. So after nun, may mahahanap kang space para magsulat. For example, nung pagdating sa TV, may script writing. Pagdating sa, may script writing din sa film. Tapos marami ring sulat na kailangan sa PR. So these are different kinds of writing na I think was our benefit naman as communication students, na napagdaanan natin silang lahat. And like I mentioned kanina, majority of what you will need sa trabaho mo, pagdating sa trabaho mo, ay matututunan mo lang din naman mismo doon sa work. So, it's good na napagdaanan nyo itong lahat, kasi if gusto ninyong lumipat ng industry, kunwari ako, naisip ko kung gusto kong lumipat sa isang PR agency, meron na akong idea on how to write PR, yung kung paano magsulat ng PR, dahil meron akong PR classes back in college. So that's an advantage for us na communication students. So yun yung iniisip ko na kahit hindi focused or wala tayong major, it's still a good thing na napagdaanan natin itong different kinds of writing, different styles of writing in different fields under communication, dahil marami tayong choices and maraming possibilities for us. And we know na pagka-graduate natin, mahuhubog pa at mahuhubog yung skills na yun, and magiging mas focused siya. And also, ako hindi naman sa pinupush ko kayo mag-masters, pero sa masters, pumili talaga ako purposefully ng school na may major dahil gusto ko na mag-major. So nag-major ako in broadcasting. So yun yung style ko. Hindi ko sinasabi na that's the only way para
ma-hone nyo yung skill ninyo. Bukod sa practice, kapag nasa industriya na kayo, bukod sa practice, marami pang ibang ways for you to continue honing your skills. Maybe try having parang extracurriculars or meron kayong mga side racket. Marami akong friends na merong mga online writing jobs na ginagawa lang nila on the side and they get to earn more and also learn dun sa ginagawa nila. So, I think may benefit pa rin yung pagiging comm students natin kahit wala tayong majors. And I guess it's just a matter of really making the most of it and also adding like supplemental learning sa case natin. I hope naintindihan nyo yung yung sinabi ni Arian kasi on my part, pag nagtuturo ako, pag comm students lang, naisip ko, hanggang dito lang yung pwede ko ituro sa kanila kasi meron pang ibang ibang subjects na magtuturo sa kanila yon as compared to, for example, I'm teaching journalism students writing news for radio, TV, online. No? So lahat pwede ko ituro na nalaman ko. No? So yun. Pero may benefit din, sabi ni Arian, dahil sa chop suey. Parang may tikim ka ng PR, may tikim ka ng broadcasting, journalism, advertising. So madali para sa iyo to move from one field to another as compared to kung journal student ka, baka hanggang journal ka lang or broadcast journal. No, si Joseph Morong kasi journal yan pero nasa broadcasting ng GMA. No? Tapos sana klaro rin sa inyo kanina kahit na magkakatunggali yung mga stations. In the field, magkakaibigan yan. No? Kung magkakasama si Anjo Alimario ng CNN, si Adrian Ayalin ng ABS-CBN. No? So on paper, akala nyo magkakaaway sila. Pero once na nasa field ka na, di ba lalo-lalo na sa mga times, places of conflict, like kanari Abu Sayyaf, diba? You need to care for other news reporters na kapareho mo ng beat. Diba? Yung for example, parang naalala ko dati si Rafi Timan nawawala. Tapos hinahanap siya ni Howie Severino na dating nasa probe, wala naman siya sa GMA before, nung taga ABS-CBN si Abner Mercado and others, no. You also need to care for your kaparehong reporters, not necessarily from the same company kasi pare-pareho lang naman kayo kino-cover. And usually kapag na blacklist ka or na red tag ka, ganun din yung mangyayari doon sa mga kasama mo. Huwag mong sabihin na iba yung experience mo doon sa kanila dahil lang magkaiba kayo ng station, So sana klaro 'yon doon sa mga students. In Arian's case, ako talaga magpapatotoo na ang bilis ng kanyang pag-angat sa field ng broadcast industry at later on magandang advice kasi 'yon na kung nandiyan na yung opportunity kahit na gusto niyo magbakasyon, baka hindi na kasi dumating tong opportunity na to or mapunta sa iba, lalo na kabubukas lang nung One News that time, What advice can you give to students, to aspiring journalists, broadcasters in the future? Arian? Para sa akin, ang best advice that I could give you is always remember yung concept of praxis, yung ating pagpa-practice also informed with theory, kung ano yung tinuturo sa atin ng mga theoretical practices sa classroom. Kailangan nating dalhin yon pagdating natin sa industriya. Kasi yung pagpa-practice, yung ating trabaho, yung mga skills, kaya natin yang i-develop, kaya natin yang i-improve at matutunan. Pero iba kung ikaw ay isang principled na media worker. So, yung mga natututunan natin sa classroom, yung mga theories and yung mga principles, yung mga ethical principles na natututunan natin, sana hindi siya magstay sa classroom dahil pagdating ninyo sa industriya, madaming instances na pwedeng masway yung inyong mga prinsipyo sa pagtatrabaho. Pero always remember practice. Practice with practice, then practice with also na informed with theoretical practices. So hindi yan
hanggang classroom lang or hanggang kabisado lang ng mga pangalan or ng mga kung ano yung theory na to, ano yung ganyan. Importante lahat ng natututunan natin sa classroom pagdating natin sa field, and of course importante rin siya para ma-inform tayo kung paano tayo magiging effective na media practitioners. So we always have to take into heart kung paano yung best way to practice our jobs, and hindi lang siya trabaho, it's also a way of serving the public. So we always have to come back to our purpose. And we also have to, pero at the end of the day, also take care of yourselves. Hindi pwedeng hanggang puro purpose lang din tayo. Kailangan ay napapakain natin yung sarili natin at yung mga pamilya natin. It's important also that we survive. So pagdating natin sa industriya, we have to keep that balance, that we are serving our nation and we're also trying to take care of ourselves as human beings. So yun, let's make sure na we love what we're doing. Kung hindi na para sa atin, pwede tayong tumalikod. And pagdating nyo sa pagiging broadcaster, you just have to, bago ninyo ayawan, kasi medyo mahirap din talaga yung adjustment. But tulad na nasabi ko kanina, mahirap din talaga na makapag-adjust sa environment pag nandun na kayo sa industriya. Pero subukan ninyo munang magstay, subukan nyo munang aralin. And when you feel na it's for you talaga, then I suggest that you stay and you keep learning pa. So, ayun. Pero if it's not for you, that's okay. Nasa communication tayo and marami tayong field na pwedeng i-try out. So, yeah. Yun. Maraming salamat, Aryan, sa iyong advice sa aming klase.